Surah Al-Ahqaf, ang liku-likong bulubundukin. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat, Quran, ay nagmula sa Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan ng mga ito maliban sa katotohanan at para sa isang takdang panahon, subalit yaong mga di naniniwala ay nagsilalayo sa anumang ibinabala sa kanila. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, isinaalang-alang ba ninyo ang alinmang inyong dinadalanginan bukod sa Allah? Ipakita nga ninyo sa akin kung ano ba ang kanilang mga nilikha sa kalupaan. O sila ba ay may kabahagi sa paglikha ng mga kalangitan? Bigyan ninyo ako ng isang kasulatang ipinahayag na nauna rito o isang nalalabing bakas ng kaalaman kung kayo ay makatotohanan. At sino ba ang naliligaw ng higit kaysa sa isang nananalangin sa iba bukod sa Allah na hindi kailanman nakatutugon sa Kanya hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli at sila, mga Diyos-Diyosan, ay walang kamalayan ng kanilang pagdalangin? At kapag ang sangkatauhan ay tipunin sa araw na iyon, sila na dinalanginan ay kanilang magiging kaaway at kanilang magiging mga tagapagtakwil ng kanilang pagsamba. At kapag ang aming mga ayat, kapahayagan ay binibigkas sa kanila bilang malilinaw na katibayan, ang mga di naniniwala ay nagsasabi sa katotohanan ng Quran nang ito ay dumating sa kanila. Ito ay isang malinaw na salamangka. O kaya sila ay nagsasabi, ito ay kanyang nilubid o gawa-gawa lamang. Sabihin, kung ito ay gawa-gawa ko lamang, wala kayong taglay na kapangyarihan para ako ay inyong pangalagaan sa anupaman laban sa parusa ng Allah. Siya ang higit na nakababatid ng anumang inyong pinag-uusapan hinggil dito. Sapat na siya bilang saksi sa aking pagitan at sa inyong pagitan, at siya ang mapagpatawad, ang maawain. Sabihin, di naiiba sa mga sugo ng Allah at hindi ko nalalaman kung ano ang gagawin sa akin at sa inyo. Ako ay sumusunod lamang sa anumang ipinahahayag sa akin at ako ay isa lamang malinaw na tagapagbabala. Sabihin, isinaalang-alang ba ninyo na kung ito, ang Quran ay nagmula sa Allah at ito ay inyong itinakwil, samantalang ang isang saksi mula sa mga anak ni Israel ay sumaksi sa anumang nakakatulad nito at siya ay naniniwala habang kayo naman ay mapagmalaki? Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian. At yaong mga di naniwala ay nagsabi sa mga naniwala, kung ito, ang Quran, ay tunay na naging mabuti, kami ay hindi nila mauunahan dito. At nang sila ay hindi napatnubayan nito, sila ay nagsabing, ito ay dating hinabi o tinahitahing kasinungalingan. At bago pa man ipinahayag ito, ang kasulatan ni Moises ay nagsilbing patnubay at habag. At ito, ang Quran, ay isang nagpapatunay na aklat sa wikang Arabe upang bigyang babala yaong mga nakagawa ng kamalian at bilang magandang balita para sa mga mapaggawa ng kabutihan. Katotohanan, yaong mga nagsabing ang aming Panginoon ay ang Allah at pagkaraan ay nanindigan o tinahak ang matuwid na daan, sa kanila ay walang madaramang pangamba at sila ay hindi malulungkot. Sila yaong mga maninirahan sa paraiso, mamamalagi roon ng walang hanggan, iyon ay isang gantimpala ng dahil sa kanilang mga kabutihang lagi ng ginagawa. At aming itinagubilin sa tao ang mabuting pakikitungo sa kanilang mga magulang, siya bilang anak ay pinasan ng kanyang ina sa pagdurusa, at siya ay isinilang sa pagdurusa. At ang panahon ng pagdadalang tao sa kanya at ang pagpapasuso sa kanya ay 30 buwan hanggang nang matamo ang tamang gulang at umabot sa gulang na 40 taon, siya ay nagsabi, O aking Panginoon,
bigyan mo po ako ng kakayahang maging mapagpasalamat sa pagpapala na iyong ibinigay sa akin at sa aking mga magulang upang ako ay makagawa ng mga gawaing matuwid na iyong ikalulugod at gawin mo pong matuwid para sa akin ang aking mga anak. Katotohanan, ako ay nagbabalik loob sa iyo sa pagsisisi at katotohanan, ako ay kabilang sa mga tumatalima sa iyo bilang Muslim. Sila, yaong aming tatanggapin ang pinakamabuti mula sa kanilang mga gawa at aming ipagpapaumanhin ang kanilang mga masasamang gawa bilang pagpapala para sa mga maninirahan sa paraiso. Iyan ay isang pangako ng katotohanan na sa kanila ay ipinangako. Ngunit, ang isang anak na nagsasabi sa kanyang mga magulang, "Of, sa inyong dalawa, kayo ba ay nangangako sa akin na ako ay bubuhayin muli samantalang ang mga henerasyong nauna sa akin ay nagsiyaw na at nabaon na sa limot?" Habang sila, mga magulang, ay nagsusumamo ng tulong sa Allah at ang kanilang anak ay kanilang binalaan, kasawian sa iyo, ikaw ay nararapat na maniwala. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo, ngunit siya, ang anak, ay nagsabi, ito ay mga alamat lamang ng mga sinaunang tao. Sila yaong ang salita o takdang parusa ay makatuwirang ipinatupad laban sa kanila upang sila ay maging kabilang ng mga pamayanang nagsiyaong nauna sa kanila mula sa lipon ng jin at tao. Katotohanan, sila ay naging mga talunan o nawalan. At para sa lahat, mayroong mga antas ng gantimpala at parusa mula sa anumang kanilang ginawa, at ito ay upang sila ay kanyang lubusang bayaran para sa kanilang mga gawa, at sila ay hindi dadayain sa kanilang mga gantimpala. At sa araw na iyon, yaong mga di naniwala ay ihaharap sa apoy, at ito ang sasabihin sa kanila, inyong sinaid o inubos ang inyong mga mabubuting kasiyahan sa makamundong buhay. At ito ay inyong ikinasiya, kaya sa araw na ito, kayo ay babayaran ng lubhang kahiyahiyang parusa sapagkat kayo ay naging mapagmalaki sa balat ng lupa nang walang katuwiran at sapagkat kayo ay naging mga suwail. At banggitin mo, O Muhammad, ang kapatid ng mga mamamayan ng Ad nang siya ay nagbabala sa kanyang mga mamamayan sa dakong timog ng Ahqaf. At tulad ng mga tagapagbabalang nagsiyaong nauna sa kanya at pagkaraan niya, sila ay nagkaisang nag-anyaya na walang Diyos maliban sa Allah. Katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng isang kasindak-sindak na araw. Sila ay nagsabi, ikaw ba ay naparito sa amin upang kami ay iyong ilayo sa aming mga Diyos? Kung gayon, ipakita mo ang sinasabi mong babala o parusa sa amin kung ikaw nga ay isa sa mga makatotohanan. Siya ay nagsabi, ang kaalaman sa takdang oras nito ay nasa Allah, at ako ay naghahatid lamang sa inyo ng anuman na siyang layon ng aking pagkakasugo, ngunit aking nakikita na kayo ay mga taong mangmang. Kaya, nang ito ay kanilang matanaw na wari bang isang ulap na papalapit sa kanilang mga lambak o lupain, sila ay nagsabi, ito ay isang ulap na maghahatid sa atin ng ulan, ngunit ito ang anumang parusang inyong minamadali, isang hanging hatid nito ay mahapding parusa. Pinupuksan nito ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kautusan ng kanyang Panginoon, kaya nangyari ngang wala nang nakita pa maliban sa guho ng kanilang mga tirahan. Tulad ng kabayarang ito, ganyan din namin binabayaran ang mga taong mapaggawa ng kabuktutan. At katiyakan, sila ay aming pinatatag o pinaunlad na hindi namin naitatag ng gayon sa inyo, at aming iginawat sa kanila ang kakayahan ng pandinig, pananaw at mga puso o isip, ngunit ang kanilang pandinig, pananaw at mga puso o isip ay walang buting na idulot sa kanila laban sa anumang parusa nang sila ay patuloy ng tatakwil sa mga ayat, babala ng Allah
at sila ay napalibutan ng anumang kanilang lagi ng pinagtatawanan o kinukutya. At katiyakan, aming winasak ang alinmang bayang nakapaligid sa inyo at aming iniba-iba ang mga ayat, tanda o aral upang sakali sila ay magsibalik sa tamang landas. Subalit, bakit hindi nakatulong sa kanila yaong kanilang mga itinuring bilang mga Diyos bukod sa Allah upang mapalapit sa Kanya? Bagkus sila, mga Diyos-Diyosan, ay napahiwalay sa kanila, at iyan ang kanilang mga hinabing kasinungalingan, at siya naging bunga ng anumang kanilang mga nilulubid na kabulaanan. At alalahanin mo, O Muhammad, ng aming akayin patungo sa iyo ang ilan mula sa lipon ng mga jin. Sila ay nakikinig sa pagbigkas ng Quran, kaya nang ito ay kanilang lapitan upang pakinggan, sila ay nagsabing, tayo ay nararapat makinig ng tahimik, at nang ito ay matapos, sila ay nagsibalik sa kanilang mga mamamayan bilang mga tagapagbabala. Sila ay nagsabi, O aming mga mamamayan, katotohanan, aming narinig ang binigkas na aklat na ipinahayag pagkaraan ni Moises. Ito ay nagpapatunay sa anumang kapahayagang nauna rito, nagpapatnubay tungo sa katotohanan at sa matuwid na landas. O aming mga mamamayan, tumugon kayo sa tagatawag o sugo ng Allah at kayo ay maniwala sa Kanya, upang sa gayon ay Kanyang patawarin ang inyong mga kasalanan at kayo ay Kanyang pangalagaan laban sa mahapding parusa. At sino man ang hindi tumugon sa tagatawag o sugo ng Allah ay hindi magkatatakas sa Kanyang parusa sa ibabaw ng lupa, at siya ay hindi magkakaroon ng ibang tagapangalaga bukod sa Kanya. Sila yaong nasa hayag na pagkaligaw. Hindi ba nila nakikita na ang Allah na siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan at hindi nakadarama ng kahinaan sa kanyang paglikha, siya ay may kakayahang magbigay buhay sa mga patay? Oo, katotohanan, siya ang may ganap na kakayahan at nakapangyayari sa lahat ng bagay. At sa araw na iyon, yaong mga di naniwala ay ihaharap sa apoy, at ito ang sasabihin sa kanila, hindi ba ito ang katotohanan? Sila ay magsasabi, Opo, sumpaman, sa aming Panginoon, ito ang katotohanan. Siya ay magsasabi, magkagayon, inyong lasapin ang parusang dulot ng anumang inyong lagi ng hindi paniniwala sa akin at sa aking mga sugo. Kaya, ikaw ay maging matiisin, O Muhammad, tulad ng pagtitiis sa taglay ng mga sugong nauna sa iyo, at huwag mong madaliin ang pagdating ng parusa para sa kanila na di naniniwala sa Allah. Sa araw na iyon, kanilang masisilayan ang parusang na ipangako sa kanila. Nawari bang sila ay hindi na malagi sa mundo maliban sa isang oras sa maghapon. Ito ay isang malinaw na mensahe at walang nararapat na wasakin maliban sa mga taong suwail.